Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag na batas. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap. Maraming humaharang. Matagal na. Oo. Nakikita ko lang pag public events. Ayan o, madaming humaharang. Ayan o ang siste. Okay? Kasi yung mga kababayan, siguro marami na ho sa atin ang nakarinig ng kwento na nung palang panahon ni E.S. Rodriguez, meron ng iba pong tila namumuno o tila pinakikinggan or di umanong nagko-control ng sitwasyon sa loob ng palasyo, di ba? Nadidinig na po natin yan sa mga iba't ibang vlogs. Dito, narinig na po natin mismo sa bibig ng kanyang kapatid. Maraming humaharang. Hindi natin alam kung yan si E.S. Bersamin o baka naman yung asawa. Di ba po? Yan o ang tanong ho dyan eh. Di ba? Sino po kaya yung humaharang na yon? Yun ang tanong. Okay? Kasi mga kababayan, ako kung ako si Marcos, makikinig ako sa kapatid ko. Especially ate mo to. Bakit? Hindi more than anything else. Kapatid mo yan eh. Hindi ka gusto mapahamak niyan. Kapatid mo yan. Ang concern niya yung pamilya niyo, yung pangalan ninyo. Whether it is in bad faith or bad intention or motives, kapatid mo yan. Siyempre, ang gusto niya salbahin yung pangalan ninyo. Ilang beses niyang sinabi yan noon eh. Ang gusto lang namin parang maayos. Kasi siyempre, na yurakan yung kanilang pangalan, di ba? Alam naman natin, pag sinabi mong Marcos noon, magnanakaw. Ngayon, Marcos, hindi ko na sasabihin. Alam niyo na yun. Hindi. Bahala na kayo isulat nyo na lang dyan sa baba, di ba? Kasi dati yun eh. Totoo naman, dati po, pag sinabi mong Marcos noon, issue ng korupsyon ang pumapasok. Marcos korupsyon, o di kaya Marcos diktador, di ba? Yan ang laging kaya nga gusto linisin ni ate yan eh. Di ba? O ngayon, instead na Marcos diktador, Marcos hindi kaya ba yan? Di ba? So mga kababayan, ang tanong, bakit kaya hindi pinapayagan si ate na makalapit? Meron kasing kwento ako nadinig. Kwento lang naman ho ito. Hindi ko sinasabing totoo ha. Kwento lang ho ito. Okay, kwento lamang po ito sa gilid-gilid nung bumili ako ng suka. Ng suka, yan na naman. Bumili ako ng suka dyan sa kanto. Meron ako nadinig na kwentuhan, sabi doon. Kasi alam mo ba, ano yun ba? Dati kasi, yan eh. Yung asawa kasi dati, lang yan eh. Itsapuera sa pamilya yan eh. Kasi hindi naman yan hindi naman yan yung Romualdez na mga mayayaman eh. Itsapuera lang yan sa eh. Sabi nila, kwento nila. Hindi ko man alam kung totoo, di ba? Again, hindi ko sinasabing totoo to. Kaya nung nanalo si Marcos, parang ang dating, eto, nagbida-bida na yung asawa. Sabi niya, ganun, initsipuera niyo ako ngayon. Ngayon, kayo ang iitsipuera ko. Presidente ng asawa ko. Kontrolado ko yan. Hawak ko sa leeg yan. Pag sinabi ko, parang yan. May lahing takusa yan. Yun ang sabi. Yun ang kwento. Hindi ko sinasabing totoo yun. Okay? Kwento-kwento lang ho yun sa kanto. Diyan, bumili ako ng suka. Okay? Ang tanong ngayon, si asawa kaya yun? At ang inichipwera ngayon ay si Amy Marcos. Naku. Si ate. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Is it true? Is it not true?
Hindi, kwento lang naman. Ito kasi si Amy, ang daming sinasabi, nabubulat-lat tuloy yung dynamics sa palasyo. Oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao. Ganun. Well, sabi niyo, kaya kalitanggap ng hearing kasi nga lumalalim yung divisiveness sa Yes. bansa. Pero dun sa naging result ng hearing, kasi mas lumalim pa instead na ma-address. Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutugusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamayang Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Yun lang. Demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag na batas. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Hinamon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo si Senadora Amy Marcos na maghain ng impeachment complaint laban sa kapatid niyang si President Bongbong Marcos. Iginit pa ni Panelo na tila ginagamit lamang ng senadora na pagkakataon ang isinagawang pagdinig sa Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, namamangka sa dalawang ilog si Senadora Amy Marcos dahil nais niya lamang makakuha ng boto mula sa mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Panelo ay nagbigay ng hamon kay Senadora Marcos na magsampa ng kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas sa insidenteng ito. Huwag na daw gawing political issue ang mga aksyong panggobyerno, kundi dapat magtulungan upang maipatupad ang tamang proseso. Tinutukoy ni Panelo ang sitwasyong bilang isang pagkakataon na kailangang ipakita ang integridad at hindi lamang pagkampanya para sa boto. Kung seryoso di umano si Senadora Marcos, dapat ay kumilos siya ng may katapatan at hindi lang para sa pansariling interest. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, tama, kung talagang hindi ka plastic Amy, dapat gumawa ka ng tamang hakbang na nararapat at naaayon sa batas. Hindi yung pasikat ka lang. Do what you think is right for our country and people. Yan ang tunay na sincere na public servant. Tama kung gusto niya talagang maniwala ang mga tao sa kanya, tama lang na siya ang mag-umpisa para maghain ng impeachment kay Bongbong. Correct. Pakinggan mo ang sinasabi ni Attorney Panelo na kung totoong mali at labag sa batas ang ginawa ng gobyernong ito o administrasyong Marcos, mag-file ka ng impeachment para paniwalaan ka. Ulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at wawalang tiwala ng dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand, nagbago rin talaga. Now that you finished or that you have a preliminary report, ano po yung makikita niyo with this region or are you planning a resolution for the Senate to be considered? Ano po yung dulo nitong investigation? Well, ang dulo nito, maliwanagan tayo dito sa ICC. Yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 nang narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso,
or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na kukonvict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami. Alam mo, ganda nung halimbawa niya na yun, yung kung yun nga mga kababayan natin, kasi sinasabi nila ngayon, ito pala ang konteksto niyan, kasi sinasabi nila ngayon, wala tayong magagawa. Lalo na yung matapang na sekretary. Wala tayong magagawa na dyan. Wala na sa ano natin yan. Wala na sa jurisdiction natin yan. Hindi na natin yan. Laging high blood na sekretary. Alam mo, mga kababayan, ito yung sinasabi ni Senator Amy. Yung ibang mga kababayan natin na Pilipino, mga OFW, kahit nga ho sila ay convicted na. Convicted na po ito, gumagawa tayo ng effort to bring them home. Kasi kapwa natin Pilipino yun. That's who we are. That's our culture. Diba? Hindi ho tayo yung nagpapabaya sa ating kababayan. Ginagawa natin yan. And I know. Why? Because, diba, si Mocha naman, nagsilbi dyan sa OWA. Hindi ho nila pinipili kung sino yung bibigyan nila ng tulong. Hindi ho. Whether ikaw ay humingi ka ng tulong at kailangan mong ng legal support para maiuwi ka, lahat binibigay ng gobyerno na ito. Lalo nung panahon ni Pangulong Duterte, ewan ko lang ngayon I'm not sure. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, ginagawa yan. Even if meron kang hindi magandang nagawa o di kaya convicted ka sa bansa na yon, 'di ba? Ginagawa ho yan. Inuuwi natin. Eto pa. Si Pangulong Duterte pa, dating presidente, tinuturing na bayani ng karamihan, hindi convicted, accused lang, at higit sa lahat, kung sabihin man ng Supreme Court na illegal yung ginawa na pagpapalipad ni Pangulong Duterte doon sa Netherlands, sasagot lang natin, hindi, wala tayong magagawa dyan. Wala na sa natin, sa jurisdiction natin yan. Yan yung mga palusot ng mga ulul Diba? Wala tayong magawa dyan. Ano na lang yun? Diba? Ganyan sila yun nga ang mga Pilipino convicted, inuwi natin dito Iyan pa kaya. Ang ganda ng punto ni Senator Amy dyan. May pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Ma'am, ito bang Yun ang tanong. With all of this press ko nito, isa lang ang tanong ko dyan. Ano tong investigasyon? Imbestiga lang? Gano'n na lang huyong? Hindi, ito lamang po ito. Isang katanungan lamang po ito sa ating butihing Senator Amy. Kasi lahat po ng investigasyon nyo, bullshit po yun, sir. Ay, ma'am, kung hindi matutuloy sa pagdemanda ninyo. Hindi ko sinasabing wala kayong plano, Hindi yun ang sinasabi ko. Sabi mo kasi, meron ka pang second, ewan ko kung totoo yan, yung hearing mo. Pero gayon pa man, lahat po yan, talk shit, ika nga. Diba? Talk shit po lahat yan kung after the hearing, wala na. Ang kailangan namin, one, may makonvict dito. Kasi pinatunayan ninyo. Tandaan ninyo, 3 bagay ho yung pinatunayan ninyo. And number 1 doon, that it was an illegal extradition na nangyari. So therefore, if there is an illegal extradition, dapat po ay may managot. So paano ho magkakaroon ng mananagot kung walang idedemanda? Kasi dapat may ganyan yan sa dulo di ba? Kasi ginawa naman ninyo yan nung panahon na I think it was the Farmally investigation. Ginawa nyo, okay yun, go. Ikasuhan ninyo yung dapat kasuhan. Madam,
this time kaya, baka naman puro daldal lang yan, wala kayong kakasuhan. Maniniwala kami sa inyo pag kinasuhan nyo. Actually, ang sabi pa nga ni Panelo, na pinapanood ko si Panelo, si Panelo rin talaga, iba level Iba level ng pagbanat Ibig sabihin po, sinasabi nyo illegal, therefore, party dyan yung inyong kapatid. Kasi, siya po yung, siya po yung Commander-in-Chief ng PNP. And we all know the role of PNP, especially General Torre, sa pag-abduct umano ni Pangulong Duterte papuntang Netherlands. Therefore, Madam, if that is your conclusion, dapat managot ang kapatid ninyo. At kung gusto nyong panagutin ang kapatid ninyo that the only way is through impeachment, dapat kasuhan ninyo yung mga nasa baba, yung katulad nila Torre, tulad ng Secretary, Remulla, yung dalawa. Dapat kasuhan nyo yan. Kahit si Anyo. Kasi according to you, to your conclusion, parte si Anyo dyan. So therefore, kasuhan ninyo. Kung hindi nyo kakasuhan, wala, moro-moro lang po yan. Isa pong campaign strategy mo lang. Di ba? Gago! Hindi po, yun ang katotohanan. Campaign strategy mo yan? I don't know. Pero sunog ka na sa mga Duterte supporter, or you are sincere. If you are sincere, file a case, impeach your brother. Yun lang o yun. Di ba? Findings ang naging basis para tumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas sa dalawang political rally ng alyansa ay hindi na kayo mention ng Pangulo Bongbong Marcos? Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahahalagang katotohanan at hindi ko talaga matanggap kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So, wala kayong pag-uusap pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos din? Oo, wala. Matagal na yun. Oo. So, sa inyong minasama ng Pangulo yung pagtanda ni pananhirin sa Pilipino natin pag-araw? Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin masyadong naging emosyonal, galit at taranta ang taong bayan at nakita naman natin naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpoprotesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maaalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yun sa aking hearing. Po. Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na, oo. Nakikita ko lang pag public events. Ayan o, madaming humaharang. Ayan o ang siste. Okay? Kasi yung mga kababayan, siguro, marami na ho sa atin ang nakarinig ng kwento na nung palang panahon ni E.S. Rodriguez, meron ng iba pong tila namumuno o tila
pinakikinggan or di umanong nagko-control ng sitwasyon sa loob ng palasyo. Diba? Nadidinig na po natin yan sa mga iba't ibang vlogs. Dito, narinig na po natin mismo sa bibig ng kanyang kapatid. Maraming humaharang. Hindi natin alam kung yan si E.S. Bersamin o baka naman yung asawa. Di ba po? Yan ho ang tanong ho dyan eh. Di ba? Sino po kaya yung humaharang na yun? Yun ang tanong. Okay? Kasi mga kababayan, kung ako si Marcos, makikinig ako sa kapatid ko. Especially ate mo to. Bakit? Hindi more than anything else. Kapatid mo yan eh. Hindi ka gusto mapahamak niyan. Kapatid mo yan. Ang concern niyan yung pamilya niyo, yung pangalan ninyo. Whether it is in bad faith or bad intention or motives, kapatid mo yan. Siyempre gusto niya salbahin yung pangalan ninyo. Ilang beses niyang sinabi yan noon eh. Ang gusto lang namin parang may maayos kasi siyempre na yurakan yung kanilang pangalan, 'di ba? Alam naman natin pag sinabi mong Marcos noon, magnanakaw. Ngayon, Marcos, hindi ko na sasabihin. Alam niyo na 'yon. Hindi. Wala na kayo isulat nyo na lang dyan sa baba, di ba? Kasi dati yun eh. Totoo naman, dati po, pag sinabi mong Marcos noon, issue ng korupsyon ang pumapasok. Marcos korupsyon, o di kaya Marcos diktador, di ba? Yan ang laging kaya nga gusto linisin ni ate yan eh. Di ba? O ngayon, instead na Marcos diktador, Marcos hindi kaya iba yan. Di ba? So mga kababayan, ang tanong, bakit kaya hindi pinapayagan si ate na makalapit? Meron kasing kwento ako nadinig. Kwento lang naman ho ito. Hindi ko sinasabing totoo ha. Kwento lang ho ito. Okay? Kwento lamang po ito sa gilid-gilid nung bumili ako ng suka. Ng suka, yan na naman. Bumili ako ng suka dyan sa kanto. Meron ako nadinig na kwentuhan. Sabi doon, kasi alam mo ba? Ano yun ba? Dati kasi, yan eh. Yung asawa kasi dati, lang yan eh. Itchapuera sa pamilya yan eh. Kasi hindi naman yan hindi naman yan yung Romualdez na mga mayayaman eh. Itchapuera lang yan sa eh. Sabi nila, kwento nila. Hindi ko man alam kung totoo, di ba? Again, hindi ko sinasabing totoo to. Kaya nung nanalo si Marcos, parang ang dating, eto, nagbida-bida na yung asawa. Sabi niya, ganun, initsipuera niyo ako ngayon. Ngayon, kayo ang iitsipuera ko. Presidente ng asawa ko. Kontrolado ko yan. Hawak ko sa liig yan. Pag sinabi ko, parang yan, may lahing takusa yan. Yun ang sabi. Yun ang kwento. Hindi ko sinasabing totoo yun. Okay? Kwento-kwento lang ho yun sa kanto. Diyan, bumili ako ng suka. Okay? Ang tanong ngayon, si asawa kaya yun? At ang initsipuera ngayon ay si Amy Marcos. Naku. Si ate. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Is it true? Is it not true? Hindi, kwento lang naman. Ito kasi si Amy, ang daming sinasabi, nabubulat-lat tuloy yung dynamics sa palasyo. Oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao. Ganun. Ano sabi niyo, kaya kalitanggap ng hearing kasi nga lumalalim yung divisiveness sa Yes. bansa. Pero dun sa naging result ng hearing, kasi mas lumalim pa instead na ma-address. Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutugusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya.
At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamayang Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Yun lang. Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi, maski pro Duterte, pro Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Sino yung sinasabi yung parang nagalit yata sa inyo? Is it President Trump? Yes. And you confirm this by, or you just feel it because you're his friend? Hindi kasi nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Ang daing nila, 3 kwarto tayo, di ba? Tapos, akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga, siguro, hindi nagkakasundo. Yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi, naalanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Ma'am, sa Cavite, hindi na ka lang manibigyan. Sa Tacloban lang nabanggit pa. Nabanggit pa. Ganun. Mali. O di... So, bang aatin po na sa Tacloban? nabanggit pa mo? Ay, ganun. Hindi ko na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. Bang yung pagbanggit ng Pangulo sa inyo last campaigns na dito na yun you take it as mukhang masama loob sa inyo? Yeah, okay lang. Walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to Talagang ipaglalaban ko yan Yung pag hindi yung hindi binanggit, pagkatapos sabi 11 na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. May offer bang PDP laban na para i-adapt kayo? Ang sabi may nag-aampon, hindi ko masyadong pinapansin, kinakarir namin to Naduling-duling na nga kami kagabi Just in case open kayo, ma'am, sakali adapt kayo. Anyway, yun po yung pinakapunto ni Senator Amy. Mahaba po yan, pero yan na nga po yung pinakapunto nung kanyang pagpatuloy ng press con niya. Sinabi niya yung unang dahilan ng kanyang findings, second, itong mga plano niya. Pero wala ho siyang nabanggit na parang ididemanda niya. Parang may susunod pang hearing, parang ganon. Kaya nga again, patuloy natin sinasabi, everything that is nangyari sa hearing na to will be useless kung hindi niya ididemanda yung mga natagpuan niyang lumabag sa batas, hindi sumunod sa due process, dapat idemanda niya. Okay, yun po ang importante. Pangalawa po, damay po yung kanyang damay po yung kanyang kapatid. Dapat to ay idemanda niya, hindi demanda, impeach niya. Mag-file siya ng impeachment. Although, sabi ng iba, useless lang naman din. Di naman gagalaw yan sa Kamara. It doesn't matter. Importante ho ay makita ho ng international community that itong mismong kapatid nanindigan. Diba? Nanindigan na para i-impeach ang kanyang kapatid. Ibig sabihin, there is a problem. Kasi mga kababayan, kung lagi nating sasabihin, wala namang mangyayari. Boboto tayo, mangyayari. Puro tayo ganun. Wala talaga mangyayari sa Pilipinas. Diba? Hindi pa pwede yun. Kasi ang prinsipyo, whether may mangyari o walang mangyari, may prinsipyo ka.
Hindi yan nabebenta, hindi yan na dapat tinatanggal sa'yo. May prinsipyo kayo, dapat panindigan mo yan. At yung prinsipyo na yan, hanggang sa kaduluduluhan, dapat panindigan mo. Whether may mangyari o wala mangyari, yung prinsipyo mo nasa'yo. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Unless, again, unless na itong prinsipyo na ito ay wala na at ginagamit na lamang po ito para sa kanyang kampanya. But again, I don't think it's going to be effective kasi sunog na po siya sa Duterte supporter na I think on this area, she is trying to gain. Sunog na po siya dyan. Hindi na po siya iboboto. At sana naman, ako naman, hoping that PDP will not include this person. Masisira ho yung pinaglalabang prinsipyo ng Duterte slate pag isinama nyo ho ito. This is a big mistake kung sakasakaling isama nyo to. Unless meron kayong pinag-usapan na sa tingin ninyo ikakabuti ng administrasyon, I mean, ng grupo ng mga Duterte. Pero as far as I can see, parang wala ako kung nakikita. Hindi naman po ako makikialam, hindi naman po ako parte ng PDP. Pero decision yan ng inyong pinuno, di ba ho? Pero sa akin po, sana hindi. Dahil maraming mag-hesitate to campaign because of that. Definitely ako, I won't campaign for Senator Amy. I will only campaign for the 10. Yun lamang po. Sana lang po ay ganoon. Mga kababayan, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita huli tayo. At gusto ko lamang po batiin ng happy birthday ang ating Pangulong Duterte. At alam nyo, nalulungkot ako. Kasi alam nyo, every birthday ko, gumagawa ng video si Pangulong Duterte at binabati po tayo. Kaya gamitin ko itong pagkakataon nito na ako naman po ang babati kay Pangulong Duterte. Hindi man niya hinihingi, pero gayon pa man ako ang babati. Alam niyo, Pangulong Duterte, sabi nga ho nila, sa 6 na taon ninyong pagserbisyo sa bayan bilang presidente, binigay niyo buhay niyo. Hanggang sa kaduluduluhan, na maaari na sana kayo magpahinga, hindi na sa tingin ko natin na bakit to ba siya nandyan? Dahil sa vocal siya na banatan po si Marcos, kaya nandyan ho siya sa Netherlands. Pwede naman po na kayo magpahinga, hindi na kayo magsalita, di ba? Pero hindi nyo matiis hindi nyo matiis yung kalokohan ng gobyerno ni Marcos So sa madaling salita po, inaalay nyo pa rin po yung buhay nyo sa kaduluduluhan. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwala.
Very ayan ko. Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oikaw. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.